Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daguldol. Taong 1979, Osiaw, Sorsogon. Noong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos pa lamang si Daguldol. Kagaya ng maraming bata, isinilang siya sa pamilya na hindi gaanong marangya. Gayunpaman, napakasaya ng naging kabataan niya. Bukod sa marami siyang kaibigan, suportado rin siya ng kanyang mga magulang sa halos lahat ng bagay na alam ng mga itong makabubuti sa kanya. Ayon sa kanyang ama, isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ito, kaya hanggat marami ka pang oras gawin mo na ang mga bagay na gusto mo, sapagkat kapag panahon na ang lumipas, hinding-hindi mo na ito maibabalik pa. At ang pawang mararamdaman mo ay ang matinding pagsisisi dahil sa hindi mo nagawa ang mga gusto mong gawin sa buhay. Dagdag pa ng kanyang ama na sa mundong ito hindi ang kabiguan sa pagkamit ng yaman ang totoong kabiguan. Bagkus ang pagbebenta ng oras dahil sa pagpapaalipin sa iyong mga pangarap na gusto mong makamit. Hangad ng bawat isa na magtagumpay, pero hindi tayo sigurado na sa hinaharap na ating iniisip ay naroon pa tayo. Kaya bawat minuto at oras ay mahalaga. Gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Dahil sa ganoong paniniwala ng kanyang ama, kaya naging malaya si Daguldol. Minsan nga, sa sobrang pagkaabala niya sa kanyang mga ginagawa, hindi na siya halos nakakatulong sa kanilang pamamahay. Kaya naman kapag napapansin ito ng tatay niya, pinapangaralan siya nito na mahalaga rin naman kahit papaano ang pagtulong sa pamilya. At sa sandaling marinig ito ni Daguldol, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong at paglaanan ng oras ang kanilang tahanan. Alam niya kasing pasensyosong tao ang tatay niya, kaya ayaw na ayaw niya yung masagad. At sa paglipas ng mga araw at buwan, naging maayos naman ang estado ng kanilang buhay. Nga pala pinuno, ang trabaho ng tatay niya ay pagsasaka lang, habang yung nanay naman niya naglalako ng mga kakanin at gulay sa baryo. Sinasamahan ito ng kapatid niyang babae para naman hindi yun gaanong mahirapan. At kapag wala na ang mga magulang nila sa bahay, siya ang nag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Kinahapunan, pag-uwi ng tatay niya, tsaka pa lamang siya nakakalaro. Dahil dito, halos abutan siya ng gabi sa kalsada. Di naman kasi yun mahigpit sa bahay nila, kaya kahit na anong oras makakauwi siya. Ang mahalaga, huwag niya lang kakalimutan na magpaalam. Aminado rin naman kasi si Daguldol na batang kalsada siya. Marami silang ganun sa kanilang baryo, kaya kahit gabi marami ka pa ring maririnig ng mga kabataang nagsasaya at naglalaro. Dagdag pa niya na, mas lalo silang dumarami kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Sa kanilang lugar kasi noon, hindi gaanong uso ang tungkol sa mga aswang. May mga kwentong kababalaghan, pero hindi ito ganun kalala kagaya ng sa ibang lugar. At yung mga kabataan din doon, sa halip na makinig sa mga ganoong kwento, mas pinipili nilang maglaro. Gayunpaman sa kabila nito, limitado lang ang mga lugar na pwede nilang puntahan, lalo na kapag gabi. Kahit kasi hindi sila gaanong nakikinig sa mga kwento, aminado sila na meron pa rin silang nararamdamang takot ukol sa mga nilalang na yon. Subalit para kay Daguldol, hindi yun ang mga tipo ng bagay na dapat niyang katakutan. Ayon sa kanya, na noong nagbibinata pa lamang siya, aminado siya na may katigasan ng ulo niya. Kapag kasi meron siyang naiisip, gagawin niya ito may kasama man o wala. At ang nakahiligan noong pampalipas oras ni Daguldol kapag walang kalaro tuwing gabi ay ang panghuhuli ng mga paniki. Di naman siya lumalayo sa lugar nila at ang madalas niyang paghulihan nito ay yung malawak na bakanteng lote na halos ilang metro lang ang layo sa bahay nila. Kapag gabi,
Marami pa rin naman doong dumaraan, kaya kahit papaano hindi siya nag-aalala. Ang tanging pinagtutuunan niya lang dito ng pansin ay yung mga galang ahas na maaari niyang maapakan ng hindi sinasadya. Dahil dito, kung kaya't madalas siyang pumupunta roon na may hawak-hawak na sulo. Minsan lampara pa ang kanyang dala para pwedeng mailagay sa lupa kung may titirado rin siya. Ang kaso lang, sa kabila ng ganoong paraan, nanatiling mas marami ang gabi na wala siyang huli. Ayos lang naman yon para kay Daguldol, sa kadahilan ng alam niya na hindi naman nila gaanong kailangan ang kanyang mga nahuhuli. Madalas kasi sa mga paniki, pinaglalaroan niya lang o hindi naman kaya'y ibinibigay sa mga kaibigan ng kanyang ama para gawing pulutan. Literal na pampalipas oras niya lang ang ganoong hilig, kaya hindi siya gaanong naghahangad dito ng kapalit. Subalit makalipas lang ang ilang buwan, may napansin siyang kakaiba sa bakanteng lote na palagi niyang pinupuntahan. Noon kasi, hindi gaanong marami ang paniki roon. Pero nung may nabuntis sa katabing bahay na malapit lang dito, dumami yon ng dumami. 6:00 pa lang ng dapit hapon, kitang-kita na niya ang mga paniking nagsisikumpulan sa mga puno. Napakaiingay nila at habang pinagmamasdan niya ito, parang may gusto itong ipahiwatig sa kanya. Basta, hindi niya talaga gaanong maintindihan ang kanyang kutob. Dagdag pa niya na, habang dumaraan ang mga gabing bumibisita siya rito, parang bumibigat ang paligid. At yung simoy ng hangin napakalamig. Sa puntong isang ihip lang, matatanggal sa katawan ang mga tumatagaktak mong pawis. Noong una hindi ito gaanong pinapansin ni Daguldol, kahit may nararamdaman na siya. Kaya naman patuloy lang siya rito sa paninirador hanggang sa sumapit ang isang gabi na nakasilay siya ng hindi kaaya-ayang nilalang. Magbabandang 10:00, patuloy pa rin siya sa pangunguha ng mga paniki. Nasa mahigit 20 na noon ang nahuli niya, pero dahil sa dami nito, di pa rin siya tumitigil hanggang sa may makita siyang malaking uri ng nilalang na nakabitay sa sanga ng puno na hindi gaanong naaabot ng liwanag. Habang pinagmamasdan niya ito, dahan-dahan naman siyang lumalapit. Hindi niya mawari kung ano ang nilalang na yon. Gawa ng maliban sa punong-puno ito ng balahibo, parang paniki rin ang hugis ng katawan nito. Pero dahil sa masyado itong malaki, alam niya na malayong malayo ito sa pagiging paniki. Walang sabi-sabi, agad siyang humanap ng pamalo sa paligid at nung makakita siya ng tangkay ng bayabas, dali-dali niya yung kinuha. Sa hindi malamang dahilan, imbis na matakot itong si Daguldol, nagdesisyon siyang paluin ito sa likod gamit ang buo niyang lakas. Paglapat naman ng tangkay ng bayabas sa nilalang, bigla itong umatungal ng napakalakas kasabay ng pagkalaglag nito sa puno. Nang marinig naman niya ang garugal nitong boses, dito pa lamang siya nakaramdam ng takot. Alam niya na hahabulin siya nito, kaya naman bago pa man yun makabangon, kumaripas na siya ng takbo. Pagdating niya sa gilid ng kalsada, may nakita siyang dambuhalang paniki na bigla na lamang lumipad at mabilis na naglaho. Ano man yun, naniniwala siya na hindi ito ordinaryong hayop. Pagka-uwi niya ng bahay, nadatnan niya ang tatay niya na kasalukuyang nag-aayos ng mga gamit. Gapasan kasi kinabukasan, kaya naghahanda ito upang hindi yun makaranas ng aberya sa kanyang trabaho. Pagsilay naman ito sa kanya, agad siya nitong inutusan na lumapit dito. Pinatulong siya ng kanyang ama sa mga ginagawa nito habang pinag-uusapan nila ang mga ginawa niya buong maghapon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na siya napilitang ilahad ang tungkol sa mga nangyari sa kanya. Medyo kinakabahan na rin kasi siya noong mga sandaling yon, gawa ng hindi niya halos maisip kung ano ang nilalang na kanyang sinaktan. Matapos naman niyang mailahad ang lahat ng kanyang karanasan, dito na napaisip ang kanyang ama ukol sa mga nangyari. Ayon dito, hindi normal na makasilay sila ng ganoong nilalang sa kanilang lugar.
Kaya posibleng may rason ito kung bakit yon naroon. At sa kakaisip ng tatay niya, nabaling ang wisyo nito sa babaeng nagdadalang tao na malapit sa kanyang ina. Dahil dito, tsaka pa lamang nito napagtanto na maaaring aswang ang kanyang pinalo. Kaya nang marinig ito ni Daguldol, medyo nakaramdam siya ng takot. Kahit kasi madalang niya lang naririnig ang tungkol sa mga ito, alam niya kung kaano yun kalakas at kamakapangyarihan. Dagdag pa ng kanyang ama na dahil sa ginawa niya, posibleng balikan siya ng nilalang, kaya mas mainam na wag na muna siyang lumabas ng 10 oras. Nang marinig niya ang sinabi nito, medyo nahirapan siyang tanggapin ang ganoong bagay. Siyempre, batang kalye siya, kaya mas komportable siya na maglaro sa labas ng 10 oras kaysa maagang magpahinga. Subalit nang marinig ito ng kanyang ama, muli siya nitong pinaalalahanan. Hindi biro ang sitwasyon mo, anak. Kaya sa ngayon, huwag na munang matigas ang ulo. Hinahayaan kita sa lahat ng bagay. Pero kapag alam ko na mapanganib na, hindi na po pwede na masunod pa ang kagustuhan mo. Alam mo naman, ginagawa ko ito para sa'yo. Ayaw kitang mapahamak at magsisi sa bandang huli. Payo ng kanyang ama. At nang marinig niya ang sinabi nito, kahit papaano naunawaan niya ang sitwasyon na kanyang kinakaharap. Dumaan ang mga araw, kahit labag sa kanyang loob, sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang ama. Ang kaso lang, habang patagal ng patagal, napapansin niya na parang wala namang nangyayaring kakaiba. Normal pa rin naman ang paligid, tapos wala rin siyang napapansin kung ano-ano, taliwas sa mga sinasabi at babala nito. Kaya kalaunan, nang medyo makaramdam na ng pagkaburyong itong si Daguldol, nagpasya siyang lumabas ng dapit hapon. At ang araw na yon, na taong kabilugan ng buwan. Maaga pa lang, marami na ang mga kabataang nagtipon-tipon di kalayuan sa bahay nila, kaya medyo nahumaling din siya. Ilang minuto pa ang lumipas, pagkatapos ng kanilang hapunan, dito na siya nagpaalam na lalabas. Sumang-ayon naman ang kanyang ama, pero ayon dito, iwasan na muna niyang manghuli ng paniki. At kung maglalaro siya, siguraduhin niyang laro lang ang aatupagin niya. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Paglabas niya ng bahay, agad niyang pinuntahan ang mga kaibigan niyang naghihintay sa kanya. Oh, Daguldol, ba't ngayon ka lang? Ay, ilang araw na kaming nagtatawag dyan sa bahay ninyo pero di mo kami pinapansin. Siguro, pinagalitan ka ng tatay mo, no? Pabirong bungad ng isa sa mga malapit sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, sinang-ayunan naman niya yon. Mas mainam kasing sabayan na lang niya ang sinasabi ng mga kaibigan niya para kahit papaano hindi na tumagal ang kanilang pag-uusap. Maya-maya pa, nang magsidatingan na ang mga kalaro nila, agad nilang inumpisahan ng tagu-taguan. Sa pagkakatanda niya, 12 sila noong naglaro. Medyo marami kong iisipin, kaya inakala niya na walang mangyayaring masama. Ang kaso lang, nung siya na ang taya, 7 sa mga kasama nila ang hindi niya nakita. Nagpatulong na siya sa paghahanap. Ang kaso dahil nga sa naglalaro sila, walang nakinig sa mga kaibigan niya hanggang sa makalipas na ang 1 oras. Dahil dito, kinakailangan nilang itigil ang laro, gawa ng naisip nila na baka umuwi na ang mga ito. Halos mahigit 3 oras silang naghintay, ngunit sa kasamaang palad wala nang nagpakita. Kaya naman imbis na ipagpatuloy pa, nagdesisyon na rin silang umuwi na sa kanila. Kinabukasan, habang nasa kasarapan siya ng pagtulog, bigla silang binulabog ng isang nakakabahalang balita. Pamilya ng mga biktima ang personal na lumapit sa kanila para magtanong sa kanya. Kaya naman nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang ama, dali-dali siyang bumaba para kaharapin ang mga ito.
Pagdating niya sa sala, bumungad sa kanya ang 3 magulang na kanina pang umiiyak. Paglapit niya rito, di na ito nagdalawang isip na magtanong ukol sa nangyari noong nagdaang gabi. Dagdag pa ng mga ito, na natanong na nila ang iba niyang kaibigan, ngunit sa kasamaang palad hindi nito naturo ang kinaroroonan ng kanilang mga anak. Mariin din itong inilahad na hindi siya nito sinisisi, kaya wala siyang dapat na ikabahala. Alam nila na aksidente ang nangyari, kaya pumunta sila roon hindi para makipag-away, bagkus ay para humingi ng tulong. Nang marinig naman ni Daguldol ang sinabi nito, kahit papaano napanatag siya. Paunti-unti, nawala na rin ang kanyang kaba, hanggang sa dito niya na inilahad ang tungkol sa nangyari noong gabi. Inamin din niya na nakipaglaro ang mga ito sa kanila, ngunit habang nasa kasagsagan ito ng pagtatago, hindi na nila ito nakita. At ang buong akala nila, umuwi na ang mga yon, kaya naman ang mainit na sila sa kakahintay. Minabuti na rin nilang umuwi para magpahinga. Pagkarinig naman ng mga magulang ng biktima sa kanyang mga salaysay, may amang naglakas loob na magtanong sa kanya. Pero Daguldol, iho, may napansin ka bang kakaiba kagabi? Kahit ano sabihin mo, baka sakaling makatulong sa amin. Malumanay na wika nito. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yan, medyo napaisip na rin siya. Hanggang sa naalala niya yung huling laro nila bago nawala ang mga ito. Hindi ho ako sigurado kung maniniwala kayo pero nung gabing yun ho, napansin ko na parang wala sila sa kanilang mga sarili. Di ho ako sigurado dun, pero yun ho ang kutob ko nung huli ko silang makita. Sagot naman niya rito. Nang marinig naman yon ng lalaki, hindi na ito nakapagsalita. Wala man yung sinabi, bakas sa mukha nito na naniniwala ito sa kanya. Pagkatapos naman ng pag-uusap, inanyayahan siya nito na sumama. Anya, may hihingin pa sila ng tulong sa kanya bilang huling nakasaksi kung papaano nawala ang mga anak nila. Dagdag pa ng mga ito, wala siyang dapat na ipag-alala, gawa ng lahat ng iuutos nila. Meron namang naghihintay na kapalit. Dahil dito, minabuti naman niyang sumunod. May basbas kasi yon ng kanyang ama, kaya hindi siya pwedeng tumanggi. Maliban sa ganoong rason, kaligtasan ng mga kaibigan niya ang kanyang iniisip. Kaya kahit marami siyang gagawin, pinaglaanan niya yon ng oras. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating sila sa bahay ng manggagamot na nakatira sa dulong parte ng kanilang baryo. Kilala yon ni Daguldol, gawa ng ito ang nanggagamot sa kanya kapag meron siyang iniinda. Pagpasok naman nila sa loob, agad na sumalubong sa kanila ang matandang nanggagamot. Nasa 7 ang pasyente nito noong umaga, kaya napilitan silang maghintay kahit nagmamadali sila. May mga gusto namang magpasingit, pero nirespeto ng bawat pamilya ang karapatan ng mga ito. Dahilan nila, lahat silang naroon ay merong pangangailangan sa matanda, kaya hindi sila pwedeng sumingit sa pila. Dagdag pa ng mga ito na, di naman sila gaanong nagmamadali, kaya ayos lang kahit abutin sila ng hapon. Nang marinig naman yon ng mga pasyenteng naroon, taus-puso naman yung nagpasalamat. Ayon kay Daguldol, bandang tanghali na nang natulungan sila ng manggagamot. Wala naman yung ginawa sa kanya, maliban sa pagtatanong ukol sa mga nangyari. Pagkatapos sinamahan siya nito patungo sa lugar na kanilang pinaglaruan. Maingat nila yung nilibot hanggang sa napadpad sila sa bakanteng lote. Noong una wala silang napapansing kakaiba, pero habang pinapasok nila ang looban nito, medyo dahan-dahan ang umaalingasaw ang kakaibang amoy. Kaya nang mapansin ito ng manggagamot, patuloy nitong sinundan ng pinagmumulan ng napakabahong hangin hanggang sa mapadpad sila sa isang liblib na bakanteng lote. Paghawi ng manggagamot ng mga talahib,
Dito bumungad sa kanila ang nakatambak na katawan ng mga kaibigan niya. Lahat yon wala ng buhay, tapos wakwak na ang mga katawan. Nawawala na rin ang kanilang mga laman loob, na animoy kinain ito ng isang mabangis na hayop. At ang mas nakakabahala pa sa lahat ay yung bilis ng pag-agnas ng kanilang mga katawan. Ayon sa manggagamot, hindi ito posible, lalo pat isang gabi pa lamang ang nakakalipas. Kaya naman naniniwala ito na merong inilagay doon ng nilalang na pumatay dito bago nito itambak sa lugar na yon ang mga labi ng kanyang biktima. Ano man yon, palaisipan pa ito para sa kanila. Matapos naman yung mailahad ng manggagamot, dali-dali silang bumalik sa baryo upang ipagbigay alam ang kanilang mga natuklasan. Marami ang nakarinig ng kanilang balita, ngunit mangilan-ngilan lang ang pumunta para tumulong. Kaya yung pangyayaring yon, hindi gaanong pinaniwalaan ng maraming tao. Pero alam nyo ba, na yung mga nakasaksi sa pangyayari, naniniwala talagang aswang ang pumatay sa mga ito. Nang makuha na ang mga labi, agad itong ibinalot sa malaking supot bago isilid sa mga kabaong. At dahil sa nakakasulasok nitong amoy, kaya naman halos ilang oras lang ang itinagal ng lamay. Pagkatapos nito, sabay-sabay na yung inihatid sa huli nitong hantungan. Ngunit habang inililibing ang kanyang mga kaibigan, may nakita siyang lalaki na nakatayo sa malayong parte ng sementeryo. Hindi niya ito mamukaan, pero ramdam na ramdam niya ang nag-uumapaw nitong kasamaan sa katawan. Dala ng kuryosidad, nagkusa siyang lumapit sa albularyo para ituro ito. Subalit bago pa man yun masilayan ng matanda, bigla itong nawala sa kanyang paningin. Di man ito nakita ng manggagamot, mariin siya nitong inabisuhan na mag-ingat. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, imbis na mapanatag sa panahon ng libing, di niya maiwasang mangamba para sa kanyang kaligtasan. Kalaunan, hindi na siya umalis sa kinaroroonan ng kanyang ama sa takot na baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Dumaan ang mga araw, hindi na sila gaanong naglalaro. Yung mga kaibigan niya, halos napakadalang na lang niyang makita dahil sa pagbabawal ng mga pamilya nito buhat sa insidente. Masakit man para sa kanya ang ganoong sitwasyon, pinili niyang tanggapin ang lahat. Naniniwala siya para ito sa ikabubuti nila, kaya hindi na siya tumutol pa. Ang kaso lang, habang nasasanay na siya sa ganoong estado, dito naman dahan-dahang nagpaparamdam ang nilalang na minsan na niyang nakaharap. Nagbabalat kayo ito bilang tao at madalas na yung dumaraan sa bahay nila pagsapit ng 4:00. Ayon sa kanya, sanay na siya na tumambay sa labas ng bahay kapag hapon, kaya palagi niya itong nakikita. Noong una, hindi niya yun gaanong pinapansin. Ngunit nang masipat niya ang marka ng pilat sa may bandang leeg nito, doon na siya nagsimulang maghinala ng kakaiba. At magmula noong napansin niya ang pilat na yon, palagi na rin nagpapang-abot ang kanilang paningin. Dagdag pa niya na, hindi niya ito kilala, pero malakas ang kanyang kutob na nagkatagpo na silang dalawa. Ang hindi lang malinaw kung saang lugar ito nangyari. Dahil sa ganoong sitwasyon, medyo umiiwas na rin siya na tumambay kapag hapon. Bale ginagawa na lang niya ito kapag maagang umuuwi ang kanyang ama. Kapag kasama niya kasi ang tatay niya, hindi niya nakikita ang matandang lalaki. Pero yun ang akala niya. Isang hapon, habang nagkakape silang dalawa, dumaan ito nang nakasakay sa itim na kalabaw. Mapangahas itong tumigil sa harapan ng kanilang bahay, kaya naman agaran itong napansin ng kanyang ama. Pagsilay naman ito dito, dali-dali yung napatayo at lumapit sa pintuan ng bahay nila. "Ano yun, Manong? May hinahanap ba kayo?" Bungad na tanong ng tatay niya. Nang marinig naman yun ng matanda, hindi ito kaagad na sumagot, bagkus ang ginawa nito ay tumingin sa kanya.
Si Daguldol naman noon, medyo kinabahan kasi yung tingin ng matanda parang may halong galit. Kaya naman ang ginawa niya, yumuko na lang siya. Iniwasan niya na tingnan ito sa pagbabaka sakaling tuluyan siya nitong lulubayan. Subalit hindi ganon ang nangyari. Kahit kasi nakayuko siya, ramdam niya na nakatitig pa rin ito sa kanya. Maya-maya pa, nang mainip na sa kahihintay ang tatay niya, muli itong nagtanong dito sa ikalawang pagkakataon. At nang marinig naman yon ng matanda, may hinahon itong sumagot ng, Wala naman. May tinitingnan lang. napakatipid ng mga sinabi nito na parang merong iniiwasan. Di nagtagal, kahit hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap, nagkusa na itong umalis. Wala itong naging paalam sa tatay niya, kaya nung umusad ito, agad namang nakaramdam ng pagkainsulto ang kanyang ama. Walang sabi-sabi, dali-dali niya itong sinundan hanggang sa mapigilan na nito ang sinasakyan nitong kalabaw. Si Daguldol naman noon, paulit-ulit na rin yung sinisigawan na hayaan na lang ang matanda upang makaiwas sila sa gulo. Ang problema, hindi siya nito pinakinggan. Maya-maya pa, nang magpang-abot na ang mga ito, doon na yun pinagsisigawa ng kanyang ama. Galit na galit yun. Animoy hindi nito kayang palampasin ang pambabastos nito sa kanila. Kalaunan, dala ng pag-ieskandalo nito, naagaw na nito ang atensyon ng maraming tao. Kaya nang masipat ito ng matanda, agad naman yung sumibat kasabay ng mahinahon nitong pagwika sa tatay niya. Ginusto nyo ito. Kaya wag mong pagsisisihan ng mga mangyayari. Galit na bulong nito sa kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, hindi na nila ito natuntun pa. Pagtipo naman ng mga tao, tanging ang tatay na lang niya ang napansin ng mga ito. Sinubukan din itong hanapin ng matandang nang bastos sa kanila, ngunit sa kasamaang palad hindi niya na yon nakita pa. Nung mapansin naman yon ng kanyang ama, tahimik itong bumalik sa kanilang tahanan habang maiging pinag-iisipan ang mga nangyari. Hindi kasi ito halos makapaniwala sa kanyang mga nakita, kaya paulit-ulit itong naghanap ng kasagutan ukol sa biglaang pagkawala ng matanda. Ang kaso lang, kahit anong gawin ito, wala itong maisip na paliwanag ukol sa mga nangyari. Nang mapagtanto naman yon ni Daguldol, dali-dali siya ritong lumapit kasabay ng pagwika niya rito ng, Tay, hindi kayo nasisiraan ng bait. Totoong mga naranasan nyo kanina. Dahil ako man, danas ko rin ito. Alam nyo, Tay, yung matandang yun, parang pamilyar ang mga tingin niya sa akin eh. Minsan ko na itong nakita, noong naninirador ako ng paniki sa bakanting lote. Mahirap man tong paniwalaan pero ito lang ang naiisip kong kasagutan sa mga tanong mo. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, bigla itong napatahimik. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maunawaan itong mga sinabi niya, hindi ito nagdalawang isip na maghanda. At kahit maaga pa, nagsarado na ito ng bahay nila. Kinagabihan, sa kalagitnaan ng tahimik at payapang gabi, bigla silang nakarinig ng malalakas na pagkatok at pag-iyak. Kapansin-pansin din ng nilalang na umiikot sa kanilang tahanan na animoy naghahanap ng malulusutan. Halos 5 beses sila nitong dalawin sa isang linggo, kaya sa sobrang takot at pagkataranta, di na sila nakapag-isip pa ng tama. At para makaiwas ang kanyang mga kapatid, pansamantala pinalipat na muna ito ng tatay niya sa bahay ng lolo at lola niya. Yon ang pinakamagandang paraan na naisip nito dahil pagsapit ng gabi nung lumipat ang mga kapatid niya, napasok na ng nilalang yung bahay nila. 10:00 ng gabi nang maramdaman nila ang pagpasok nito, kaya naman di na siya nagdalawang isip na pumasok sa silid ng tatay niya. Pagdating niya roon, nadatnan niya itong maiging nakikiramdam sa paligid. May hawak-hawak na rin yung talibong, kaya naman nang magkatitigan sila, agad siya nitong binigyan ng sandata.
Ilang minuto pa ang lumipas. Pumasok ang nilalang sa silid na gumagapang sa kisame ng bahay. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata na agaran namang nakita nila. Pag-angil ng nilalang na yon, bigla sila nitong sinunggaban. Dahil dito, kung kaya't agad naman yung sinalubong ng tatay niya hanggang sa magpang-abot na ang mga ito. Si Daguldul naman noon, dali-daling binitawan ang hawak niyang sandata para subukang ilayo ang nilalang sa kanyang ama. Ngunit dahil sa lakas nito, wala rin siyang nagawa. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng pagkakataon ng nilalang, agad siya nitong hinawakan sa leeg at sinampal ng malakas sa ulo. Halos kumawala noon ang kanyang ulirat, pero pagbagsak niya sa lupa, agad din naman yung bumalik sa kanyang katawan. Pagtayo niya, imbis na tulungan ito, pinili na lamang niyang sumigaw ng malakas. Naniniwala kasi siyang di nila ito kakayanin at ang tanging paraan para sila ay makaligtas ay bulabugin ang kanilang lugar. Mabuti na lang may mga manginginom pang nasa labas na agad namang nakarinig sa kanyang sigaw. Pagkatok nito sa labas ng bahay, agad naman niya yung binuksan, kasabay ng mabilis na pagtakbo papalabas ng isang napakalaking pusa. Hindi na yon nahabol ng mga lasenggo dahil mas inuna nitong tulungan ang kanyang ama. Nagtamo kasi yon ng mga matitinding pinsala sa katawan at nung nakita nila ito, halos walang patid ang pagtagaktak ng dugo nito. Pagdala naman nila noon sa bahay pagamutan, nalaman nila na sinaksak ito ng isang matulis na bagay. Ang nakakapagtaka lang, walang naiwang bakas sa ginagamit ng armas nung nilalang. Kaya sabi ng mga albularyong nakakita rito, posibleng sinaksak yun ng matalas na kuko ng aswang. Dahil sa pangyayari, halos hindi niya mawari kung ano ang kanilang gagawin. Subalit dahil dito, napilitan silang manirahan na muna sa mga magulang ng tatay niya. Ilang buwan ang lumipas, sa awa ng Panginoon, hindi na ito nagparamdam pa. Babaylan kasi ang nanay ng kanyang ama, ngunit matagal na itong nagretiro sa ganoong larangan. Gayunpaman, kahit matagal na nitong nilimot ang kanyang trabaho, may mga natitira pa rin itong pamproteksyon laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Bagay na naging daan upang hindi na maulit pa ang insidente. Pero alam niyo ba, na sa kabila nito patuloy pa rin yung napapansin sa baryo. At sa halip na komprontahin ito, minabuti na lamang niyang umiwas sa takot na baka mabiktima siya ng matandang mangangatay ng mga bata.